Nakadaong sa Pilipinas ang isa sa pinakamalalakas na barkong pandigma ng Canada. Nakatagdang pumirma ang dalawang bansa ng kasunduan para sa defense cooperation. Saksi, si Chino Gaston. Sa habang 134 meters at mga sandata gaya ng missiles, torpedoes at anti-submarine helicopter, isa ang HMCS Ottawa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Canada. Nasa bansa ito ngayon para sa isang port visit, pinakauna sa 3 Canadian naval ships na bibisita ngayong buwan. Parating din ng MV Asterisk na isang auxiliary supply vessel ng Royal Canadian Navy at ang HMCS Vancouver na dadaong sa Port of Manila. Bahagi ang port visit ng pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Canada, relasyong lalong patitibayin ngayong Oktubre sa pagtatag ng kasunduan patungkol sa defense cooperation. Nakatakda ding ipamahagi ng Canada ang bagong teknolohiya para ma-detect ang mga barkong nagpapatay ng automatic identification system. Stratehiyang ginagawa ng Chinese fishing militia at maging ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Samantala, nais naman ng Amerika na dagdagan pa ang mga lugar sa bansa kung saan pwedeng magtayo ng mga pasilidad at makapasok ang mga Amerikanong sundalo. Sa ngayon, may access sa mga Amerikanong sundalo sa 9 na pasilidad ng AFP sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ipagpapatuloy rin ng Pilipinas at Amerika ang tinatawag nilang joint sale. Sinimulan na ito noong September 4 nang sabay na naglayag ang mga barko ng Philippine Navy at US Navy sa West Philippine Sea. Bukas din daw sa ibang bansa ang pagsali sa joint sale. We'll continue to do that for the long term, ultimately to ensure that we can maintain the freedom of the seas, freedom of airspace. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.